Maayong adlaw ug malipayong Pasko kaninyong tanan, mga higala, mga kaigsuunan. Kini si Pastor Andrew Macad sa Faith Fundamental Baptist Church, Panabo City, Davao del Norte. Niini nga takna buot ako magpaabot kaninyo sa kalipay sa Pasko, mensahe nga gikan sa pulong sa Ginoo may kalabutan sa atong pagsaulog sa Kapaskuhan. Mga higala, nagtuo ako nga kamo muuyon kung muingon kita nga ang pagsaulog nato sa Pasko ning kasamtangan nga bulan, kasamtangan nga tuig, December 2020, lahi kaysa atoang pagsaulog sa Pasko sa milabay nga mga tuig sa atong mga kinabuhi. Makita nato mga igsuon, mga higala, kini tungod sa pandemya nga nahitabo sa tibuok kalibutan. Og bisan asa kita makadungog kita sa mga dili maayo nga balita, bad news everywhere. Our ears are full of hearing the bad news. We hear news mahitungod sa mga people who died because of the sickness, because of COVID-19. We hear about companies closing, economy going down, and madunggan nato nga daghan mga tao nga wala nay trabaho. All of this, mga higala, makita nato nga nag-epekto og kasubo, kabalaka, hopelessness, discouragement. Daghan sa mga tao had become depressed. Og karon nga Kapaskuhan, buot nako ibalik pag-usab ang mensahe sa Ginoo. Kay kani nga mensahe is a message of great joy. Good news of great joy. Maayo nga balita sa dako nga kalipay ngadto sa mga katawhan. Tanawa ra gud mga higala ug paminawi kaning pulong sa Ginoo nga mabasa nato dinhi sa Luke chapter 2 verse 8 to 16. Diin si Dr. Luke, si Saint Luke, nagsaysay ka nato mahitungod sa pagkatao ni Ginoong Hesus didto sa Bethlehem, og nianang gabhiuna mao kani ang nahitabo didtong dapita, miingon ang pulong sa Ginoo. Now there were in this same country shepherds living out in the fields, keeping watch over the flock by night. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. Then the angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For there is born unto you this day in the city of David a Savior, who is Christ the Lord. And this will be a sign to you, you will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger." And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, "Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men." So it was, when the angel had gone away from them into heaven, that the shepherds said to one another, "Let us now go to Bethlehem and see this thing that has come to pass, which the Lord has made known unto us." And they came with haste and found Mary and Joseph and the babe lying in a manger.
ang Ginoo magapanalangin sa pagbasa sa iyang pulong. There was a great message, a good news of great joy. Mga higala, makita nato nga usa ka maayong balita sa dakong kalipay. Talagsa na lang, mga higala, madunggan nato ang mga maayong balita ning atong panahon karon. But dinhi sa pulong sa Ginoo, atong nabasa nga dunay good news of great joy. Ngano nga nahimo kani nga good news of great joy? Una sa tanan, because there was a revelation from God. Adunay pagpadayag gikan sa Dios. Mga anghel gikan sa langit minaog ug miadto sa mga magbalantay sa karnero, kinsa nagbantay sa ilang mga hayop niadto nga kagabhion ug sakalit didto sa ilang tunga. Nag-abot kini nga anghel, most probably si Gabriel nga anghel, og nagdala sa mensahe ngadto kanila mahitungod sa pagkatao sa usa ka manluluwas, si Kristo nga mao ang Ginoo. Og makita nato dinhi nga walay lain nga mga tawo nga nakahibalo sa mao nga hitabo niadtong tungura. Gawas lamang niining mga magbalantay sa karnero kinsa gibalitaan sa mga anghel niadtong dako nga hitabo niadtong panahona nga ang manluluwas na tao sa siyudad ni David. Ngano man nga matawag nato kani nga good news of great joy? Kining pagkatao sa usa ka manluluwas, pagkatao sa usa ka sa anak sa Dios. Why we say that this is good news of great joy? Because, mga higala, tungod kay kini pagkatao sa isa nga nagdala ka nato at least sa tulo ka mga butang sa atong kinabuhi, sa sumala sa atong makita dinhi sa teksto nga atong gibasa karon. Tulo ka butang nga gidala niining na tao nga gipahibalo sa mga anghel ngadto sa mga magbalantay sa karnero. Nga siya nga na tao nga si Kristo ingon dinhi, siya mao ang manluluwas. Siya mao ang Ginoo. Siya magdala og kalinaw. Tulo ka butang nga ato makita higala igsuon nga gidala ni Ginoong Hesus sa iyang pag-anhi sa kalibutan. Number 1, He brings us redemption. Number 2, He brings us rulership. Number 3, He brings us relationship. Kini mga importante kani nga mga butang sa atong kinabuhi. Mao kani pinakabililhon nga mga butang sa atong kinabuhi, mga higala. O gidala kini ni Ginoong Hesus sa iyang pag-anhi dinhi sa kalibutan. Nagdala siya sa kaluwasan. Mao kana ang pinakaimportante sa tanan. Kay kung nga itong gikinahanglan kwarta pa, kundi gipadala sa Ginoo, banker o milyonaryo. Kung nga itong gikinahanglan edukasyon pa, kundi ang gipadala sa Ginoo sa ato, usa ka maestro. Kung ang gikinahanglan nato, mao ang kahibalo, kundi ang gipadala sa Ginoo sa ato, gipadalahan kita og scientist. Pero ang labaw nato nga gikinahanglan nga kita maluwas sa silot sa atong mga sala, maunang gipadalhan kita og manluluwas. Jesus Christ, our Lord and Savior, siya ang atong manluluwas. Kay dili kita maluwas sa lain pang paagi. Maayo man ang naay reliyon ug naay paningkamot nato, mga maayong binuhatan, pero sa dili ka na mao'y paagi nga maluwas kita. Kay kung maluwas pa kita sa niana nga paagi, kung di na lang magpadala ang atong Ginoo sa manluluwas. But look, the Bible tells us nga God
so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Mauni nga dakong balita, maayong balita sa dakong kalipay, kay ang natao nagdala sa ato og kaluwasan. Dalaygo ng Dios. Di lang nagdala og kaluwasan, nagdala usab siya og rulership, panggobyerno, leadership. Kumauna nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi. Nga doon kitay leader, dunay master, dunay Lord nga atong sundon, daghan sa atong mga desisyon ug atong mga plano sa kinabuhi, atong mga binuhatan ni sangpot sa dili maayo, ni resulta sa dili maayo, ug na problema kita nganuman nagsunod kita sa dili maayo nga leader apan si Jesus Christ who was born in Bethlehem 2,000 years ago. He is Lord. He is the King of Kings and the Lord of Lords. So He brings rulership in our lives. Not only that, He also brings relationship. Ug mauni ang usa ka importante sa tanan. Kay ingon dito sa mga anghel nga peace on earth, goodwill to men. Kanang word na peace, but ipasabot reconciliation. Ang pagpasiguli nato diha sa Ginoo kay ingon ang Balang Kasulatan, tungod sa atong mga kasalanan nahimo kitang mga kaaway sa Dios, nahimulag kita sa Ginoo, apan pinaagi kang Ginoong Hesukristo, mapasiguli kita, mabalik ang atong relasyon diha sa Ginoo. Kini mao ang mga importante nga butang nga atong gikinahanglan sa atong pagkinabuhi. Ug bulahan kadto mga katawhan nga gipadaygan sa Ginoo sa iyahang maayong balita o sa good news of great joy. Makita nato nga ang una nga gipadaygan, gibalitaan sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo, dili mga rich and famous, mga magbalantay lamang sa karnero, mga tao nga perhaps were lonely people because they were isolated from their families. Na instead of naa sila sa ilang panimalay together with their families during the night, they were there outside nagbantay sa ilang mga karnero. Kining mga shepherds were poor, mga pobre sila. And in fact, mga outcast sila sa society. But it's not our condition that matters. Dili ang atong estado sa pagkinabuhi ang importante. Ang pinaka-importante nga nadunggan nato ang good news of great joy. Nga ang good news of great joy nakaabot sa imo ug sa akong kinabuhi. The good news of the birth of the Lord Jesus Christ, our Savior. So there was that revelation from God, announcement from heaven, pinaagi sa mga anghel. But secondly also, it was a good news of great joy because of the response nga gihimo sa mga shepherds niining dakong balita nga gipaabot kanila mga higala. Ingon dito sa Balaang Kasulatan, after the angels have gone away, ingon ang mga shepherds, let us now go to Bethlehem and see this thing that had the angels or which the Lord has made known unto us. Adto ta sa Bethlehem karon dayon ug atong tan-awon kining giingon sa mga anghel kanato. So makita nato dinhi mga higala nga they responded to the revelation God had given them through the angels. Ug tanhawa nindot kaayo ang ilang respond sa balita
o pinadayag sa Ginoo ngadto kanila tungod kay their response was immediate. They responded immediately kay nag-ingon sila, let us now go. Karon dayon moadto kita. Mao na ang ilang ang pag-respond nila sa pinadayag sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Let us now go. Karon dili taod-taod, dili unya pa kundi karon dayon. Not only they responded immediately, but they also responded directly. Kaya nag-ingon sila, let us now go to Bethlehem. Wala na sila liko-liko pa o nag-adto pa sa uban nga lugar, kundi nidritso sila pag-adto sa Bethlehem. Direkta. They responded not only immediately, directly, but they also responded speedily. Kaya nag-ingon dito ang pulong sa Ginoo, mabasa nato, and they came with haste. Naabot sila nga they were in a hurry. They were hurrying, they were rushing. No? Nagdali sila speedily. They did not allow anything to delay them sa pag-adto nila, sa pagpangita nila sa pagkatao ni Ginoong Hesukristo. Kabalo kamo mga igsuon, mga higala, ang problema sa daghan mga tao niyaning panahon nato karon mao kani they have been given, no? Nahatagan sila, nasultihan sila sa pulong sa Ginoo sa maayong balita. Ang problema, they have not responded. Wala gyud nila gitagad. Wala nila gitagaan og importansya ang gipadayag sa Ginoo sa ilang kinabuhi. Hangtod karon ng panahon na wala sila lihok, wala sila nag-aksyon, wala sila nagtuo, wala sila nag-obey. Pero tanawa kani nga mga shepherds. They responded to the revelation God has given them immediately, directly and speedily. Apa na ikatulo nga butanga atong makita dinhi mga higala, dili lang makita nato dinhi ang revelation, ang response, kundi dili usab makita nato dinhi ang realization. Ingon dinhi sa verse 16 sa Luke chapter 2, nag-ingon, and they came with haste and found. Ilang nakita si Maria, si Jose, o ang bata nga giputos sa mga panapton o nagahigda didto sa pasungan. Gitawag ko na nga realization. Because they went, after the angels have told them the good news of great joy, they went immediately and directly and speedily. They searched Bethlehem in the middle of the night. Ug ilang gipangita didto sa ang mga gitan-aw nila ang mga kwadra, ang mga pasungan nga naa dito sa Bethlehem, and finally they have found a manger nga dunay bata nga nagahigda. They found Mary, Joseph, and the baby lying in a manger. Panahon sa Pasko, mga higala, on Christmas, unsa man gayud ang atong ginapangita? What are we looking for? What are we searching and seeking during Christmas? Nagpangita ba ikaw kang Ginoong Hesus panahon sa Pasko? I wonder if you are looking for Jesus during Christmas. You see, if you have found and possess many things in your life, material things, but if you have not found and possess the Lord Jesus Christ, mga higala, in your life, everything is just useless. Ang tanan nga butang, walay kapuslanan sa atuang sa imuhang kinabuhi. Ngano man, mga higala, what is important is salvation. What is important is we have guidance, we have assurance, we have hope,
we have joy and satisfaction, and all of this can only be experienced when you found Jesus. Mao ni mga pinaka-importante nga butang sa kinabuhi nga naangkon natong kaluwasan ang kapasayloan sa atong mga sala. Naangkon nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Naangkon nato ang paglaom ug kasiguruhan. Dili mo na maangkon pinaagi sa mga kabtangan bahandi nga anaa sa imong kinabuhi. Kini tanan maangkon nimo kung imong nakaplagan si Ginoong Hesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Ingon sa Mark chapter 3 verse 36, what shall it profit to a man if he gains the whole world and lost his own soul? Unsa may ginansya sa tao kung maangkon niya tibuok kalibutan, apan ang iyang kalag mo padulong didto sa kalaglagan sa impierno, kawang lamang ang tanan nga butang. But look at what God has told us dito sa Old Testament. Sa Deuteronomy chapter 4 verse 29, nga nag-ingon ang Dios, if you seek me with all your heart, you shall find me. Kung ninyo kung pangitaon sa inyong tibuok nga kasing-kasing, inyo ako makaplagan, ingon sa Ginoo. Ingon ang Ginoo sa Isaiah chapter 55 verse 6, nag-ingon dito, seek the Lord while He may be found. Call upon Him while He is near. Pangitaa ang Ginoo. Samtang makaplagan pa siya, tawga siya, samtang naa pa siya sa duol. Nining panahon sa Christmas ug sa imong kinabuhi, ang pagkakaplag ni Ginoong Hesus maoy pinaka-importante sa tanan, and the shepherds found Jesus. Nakaplagan nila si Ginoong Hesus nga ilang gipangita. You see, mga higala, mga igsoon, ang imong kahimtangan, your condition physically, your condition economically and socially is not what matters most. Dili na mao'y pinaka-importante sa tanan. It is that you have found Jesus. Mao na pinaka-importante. Katong mga magbalantay sa karniro, mga pobre lamang sila. Ubos ang ilang kahimtangan, estado sa sosyudad. Apan nakaplagan nila ang pinakadako, pinakabililhon sa tanan, sa ilang kinabuhi. Because they have found Jesus. Mo na pinaka-importante mga higala sa atong kinabuhi. That's why ang Dios nagaimbita kanato nga nagaingon siya, seek me and ye shall find me. Call me while I am near. Pangitaan niyo ako ug tawgan ninyo ako samtang naa pa ko sa duol. Mao ni ang hagit sa atong mga kinabuhi. Seek God. Call upon Him. Confess your sins before Him. Believe Him, tuuhi siya, because He is the only Savior and Lord, and have relationship with Him. Mga higala, kini nga Pasko mahimong malipayon ug makahuluganon sa atong kinabuhi only when you have found Jesus in your life. Busa, hinaot nga imong pangitaon ang Dios sa tibuok nimo nga kasing-kasing, pangitaa siya, tawga siya, duol ka kaniya, hinulsuli ang imong mga sala diya kaniya, tuuhi nga siya lang ang Ginoo ug manluluwas, ug dawata siya diya sa imong kinabuhi, ug maangkon ug mabatunan nimo ang pinakadako, pinakaimportante sa tanan, si Ginoong Hesus, na mao ang gipadala sa Ginoo sa Amahan panahon sa Pasko. Ang Dios magpanalangin kaninyo sa inyong pagsaulog sa Pasko ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa mensahe sa pulong sa Ginoo. Kini si Pastor Andrew Macad sa Faith Fundamental Baptist Church, Panabo City. Magaingon kaninyong tanan, daghang salamat, ug ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Merry Christmas
and a Happy New Year.